Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi pa din tapos ang China sa kanilang mga pasabog upang kunin ang atensyon ng buong mundo. Subalit sa pagkakataon na ito, literal na nagkaroon ng maraming pagsabog sa iba't ibang parte ng kanilang bansa na may kasunod pang mga apoy. Sa mga nakalipas na buwan, umabot na sa kulang 100 katawang namatay sa China, bunsod pa din ng masamang kalagayan ng panahon. Dahil sa walang tigil na malakas na pagulan, ang tubig sa mga lawa at ilog ay umapaw na. Kahit ang mga dam na inaasahang pipigil sa tubig ulan ay hindi na din kinaya ang sobrang dami ng tubig. Kinailangang buksan ng mas maraming floodgates sa ilang mga pangunahing dam sa China upang pakawalan ng sobra-sobrang tubig dahil umabot na din sa alert level ang taas ng tubig sa mga dam. Dahil dito, ang tubig na mula sa mga dam ay sa kapatagan ng bagsak at marami sa mga residential areas ang nagmistulang mga ilog at lawa. Ilan din sa mga pangunahing mga kalsada at istasyon ng train ang pansamantalang isinara dahil sa mga nasirang bahagi nito, kaya naman naging malaking sagabal ito para sa mga rescue personnel. Bukod pa riyan ng mga kabi-kabilang mga landslide at mudslide. Subalit alam nyo ba na sa kabila ng matinding buhos ng ulan sa timog na bahagi ng China, kabaligtaran naman ang nangyayari sa hilagang bahagi nito. Hindi pa man natatapos ang dilubyong hatid ng malakas na ulan, matinding pagbaha, landslide at mudslide sa China, ngayon ay nakakaranas naman sila ng matinding tagtuyot at init. Kung sa timog na bahagi nito ay nakakaranas ang mga mamayan ng nakamamatay na sobra-sobrang tubig dahil sa masamang lagay ng panahon, sa hilagang bahagi naman ng bansa ay kulang na kulang ang mga mamayan ng tubig at halos nag-aapoy sa sobrang init ang panahon. Kasabay nito, tila nasundan pa ng panibagong krisis ang China dahil naman sa mga gusali, kalsada at iba pang mga infrastruktura sa kanilang bansa ang gumuguho at lumulubog. Ito ngayon ang mas lumalalang real estate crisis sa China na kung saan karamihan sa kanilang mga residential buildings na tinipid at ampaw ang pagkakagawa ay isa-isang gumuguho at nasisira. Dahil sa tinipid ang pagkakagawa ng kanilang mga infrastruktura, madaling nakakaapekto ang malakas na buhos ng ulan at pagbaha upang lumambot ang pundasyon ng mga ito na nagresulta ng pagguho at pagkawasak ng mga ito. Pero hindi pa man natatapos ang lahat ng ito sa China, laman ngayon ng mga balita ang sunod-sunod na mga pagsabog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung hindi pagsabog ay sunog naman ang nangyayari sa iba't ibang parte din ng kanilang bansa at nangyari lamang ang mga ito sa nakalipas na 2 buwan. Noon lamang 17 ng Hunyo, tinupok ng malakas na apoy ang Jujing Department Store sa Sichuan. Maraming mga tao ang natrap sa loob ng department store na agad na binalot ng maitim at makapal na usok. Nahirapan ng mga bumbero na mag-rescue dahil sa taas ng gusali at sa kapal ng usok. Makikita sa video na ito ang buong gusali na nababalot ng makapal at maitim na usok. Nagmistula pa itong isang malaking dragon na umahon mula sa ilalim ng lupa. Ayon sa opisyal na ulat, ang apoy ay nagsimula noong alas 6 ng hapon ng 17 ng Hunyo at naapula lamang ng alas 3 na ng umaga noong sumunod na araw. Nasa 75 mga tao ang na-rescue. Na 39 sa mga ito ang sugatan habang nasa 16 naman ang napaulat na namatay. Noong 18 naman ng Hulyo, sa Hizhou, Guangdong, nagbuga ng apoy ang isang saradong manhole sa harap lamang mismo ng isang palengke. Mabuti na lamang ay agad na rumisponde ang mga lokal na otoridad upang takpan ang mga naturang butas. Ayon sa mga ulat, ang naturang apoy pala ay dulot ng aksidenteng pagkakabutas ng isang gas pipeline nang magkaroon ng pagsasaayos ng kalsada sa bahaging iyon ng palengke.
Para sa gobyerno ni Xi Jinping, ang ganitong klaseng mga insidente ay ginagamit nila upang kunin ang atensyon ng mundo. Ayon pa sa ilang mga netizens, ang China ay mas magaling sa pagpapatahimik na lamang sa mga tao kaysa resolbahin ang kanilang mga problema. Subalit mabuti na lamang at tayo ay nasa modern day na, kaya nagagawa ng mga mamamayan ng China na makapag-upload ng mga videos na kagaya nito upang hindi mamanipula ng China ang totoong nangyayari sa kanilang bansa. Noong 28 naman ng Hunyo, tinupok din ng malakas na apoy ang isang warehouse sa Zhejiang Province. Makikita ang makapal na usok kahit pa nasa malayo ka ng lugar. Ayon sa lumabas na ulat ay wala namang naging casualty sa nangyaring insidente. Wow, that explosion was so intense. Noong 7 naman ng Hulyo, nilamon ng malakas na apoy ang isang factory sa Dongxiang Village na naging malaki ang apektadong bahagi sa lugar. Mabuti na lamang ay walang napaulat na namatay o nasaktan. Nangyari ito sa isang chemical fiber product company kaya naman mabilis na kumalat at lumaki ang apoy. Kasunod din ito ay ang ilang mga pagsabog at mabahong usok na ikinatakot din ng mga residente malapit lamang sa lugar. Ayon sa ilang mga mamamayan doon, itinatago umano ng CCP ang totoong bilang ng mga nasawi o nasugatan dahil sa laki ng pagsabog. Hindi sila naniniwala na walang kahit isang nasaktan o nasugatan sa nangyari. Noong 3 naman ng Hulyo, isang pagsabog na naman ang nangyari sa Nanyang Province sa Henan na nagdulot ng pagkakasugat ng nasa 20 katao kung saan 3 sa mga ito ay malubhang kalagayan. Sa ulat sinabi na pasado 2:00 ng hapon noong araw na iyon ay nangyari ang pagsabog sa isang tindahan. Dahil sa lakas ng pagsabog, ilan sa mga nasugatan ay mga tao na nasa labas ng tindahan at tinamaan lamang ng mga tumalsik na debris mula sa tindahan. Bago ito, noong 12:00 naman ng tanghali, isang gas explosion naman ang nangyari sa isang shop din sa Jain community na sumugat sa ilang mga katao. Ang pagsabog ay dulot ng pagkakadamage ng isang gas pipe noong magsagawa doon ng isang water pipe repair. Noong mag-aalauna naman ng hapon, 28 naman ng Hunyo, ang Quanxiang 528 vessel ay bumangga sa Qinghai cargo ship sa Yangtze River. Ang cargo ship ay agad na lumubog na kung saan ang 6 sa mga crew nito ang tumalon. 4 sa kanila ang dinala agad sa ospital habang 2 sa mga ito ang patuloy pa ring nawawala. Ayon sa mga residente ng China, ang mga ganitong klase ng pangyayari umano ay isang malaking pahiwatig ng mas malaking paparating na delubyo sa kanilang bansa. Mga pagsabog at sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa, banggaan ng mga barko, pagguho ng mga gusali, kalsada at iba pang mga infrastruktura, malakas na buhos ng ulan at matinding pagbaha sa timog na bahagi ng bansa habang nag-aapoy naman ang temperatura at tuyong-tuyo ang hilagang bahagi nito. Mga indikasyon umano mga ito na may mas malaking magaganap sa kanilang bansa sa hinaharap. Subalit ang lahat ng ito, ayon sa ilang mga mamayan ng China, ay hindi nakapukaw sa atensyon ng kanilang Pangulo. Mas pinagtutuon ng pansin umano ni Xi Jinping ang mga tao sa ibang mga bansa kaysa sa mga tao ng kanyang sariling bansa. Kagaya na lamang ng pagbibigay nito ng nasa $20 million aid package sa Solomon Island upang matulungan ang gobyerno nito. Tinutulungan ito ng China upang magkaroon siya ng mas marami pang kaalyansa sa South Pacific. Sa katunayan ay nakapagpatayo at magpapatayo pa ang China ng iba't ibang mga infrastruktura sa isla na sa huli, gobyerno din naman ni Xi Jinping ang makikinabang. Marami sa mga residente ng China ngayon ang sinisisi ang klase ng pamumuno ng kanilang leader. Nangyayari umunong lahat ng kanilang nararanasang mga delubyo ngayon dahil sa kakulangan ng suporta mula sa kanilang gobyerno. Tinitipid ng gobyerno ni Xi Jinping ang kanyang mga mamayan mula sa pagpapagawa ng mas matibay ng mga gusali, pamamalagi ng mga relief aid sa mga biktima ng kalamidad at pagsasaayos ng mga waterways upang mabawasan ang malalang pagbaha. Sa halip ay mas pinagtutuunan niya ng pansin ang pakikipag-alyansa sa ibang mga bansa, pagtulong sa ibang mga nasyon at pagpapalakas niya ng kanyang impluensya sa maraming bahagi ng mundo. Naniniwala siya na mas makakatulong ang mga ito kung sakali mang magkaroon ng mga hindi inaasahang insidente sa kanilang bansa na damay ang buong mundo.
Maaaring dapat ay balansehin niya ang kanyang mga ginagawang aksyon nang sa ganun ay hindi umabot sa puntong itatakwil siya ng kanyang sariling mga mamamayan.